Hello kapamilya, kamusta po? Ayan po yung ating mga tray ng itlog at syempre hindi natin ito nasayang at ginamit natin dito sa ating pagtatanim ng ating mga sibuyas. Kasi meron tayong mga sibuyas na maliliit at ito yung iba kasi mga nasira lang, kaya ito gagawin natin. Itatanim natin itong mga kapamilya dito sa ating mga tray ng itlog at ito yung pinaglagyan natin dito kapamilya, yung mga tray ng prutas, yung nabibili dun sa palengke, yun yung ginamit natin at yan hindi naman nasayang at ito gagawin natin. Kaya lahat ng ginamit natin dito mga kapamilya puro recycle, kaya lahat ito mapapakinabangan natin. Ayan yung ating mga sibuyas kapamilya at yan sinasalansan lang natin dito sa ating. Ayan kapamilya, maganda po pag may mga ganito tayong pananim at syempre dahon pa lang napapakinabangan na natin mga kapamilya. At ito yung ating mga sibuyas at yan po ang ginagawa natin kasi sayang naman tong ating mga sibuyas at baka masira lang, kaya yung mga maliliit pinili natin at itatanim natin. Kaya ayan yung isinasalansan natin dito sa ating tray kapamilya at ito napakabilis lang tong alagaan at maganda po pag may mga ganito tayo. Kaya ayan, nailagay na natin lahat yung ating sibuyas at syempre yung second step natin dito sa ating pagtatanim ng ating sibuyas dito sa ating mga recycled. Kaya ayan po yung ating gagawin kapamilya at eto naglagay tayo ng mga balat ng itlog na dinurog, yan yung ating inilalagay. Kasi kaya nilalagay natin itong mga kapamilya habang itinatanim natin sila, meron na silang pataba. Maganda po yung eggshell na nilalagay natin sa ating mga pananim kapamilya at yan pangpatibay po sa mga puno o sa mga dahon ng ating mga pananim. Kaya naglalagay tayo ng mga balat ng itlog, basura lang po yan, kaya mapapakinabangan pa rin natin. Ginawa na nating fertilizer dito sa ating mga pananim, kaya ayan ang ginagawa natin. Saka isa pa, maganda rin yung lupa pagka may mga ganyan para yung mga buhaghag na lupa napapaano pa niya. Mas maganda pag may mga nilalagay tayong mga ganyan sa ating mga pananim kasi yung mga lupa kailangan mabuhaghag siya pagka nagtatanim tayo para yung mga ugat ng ating mga pananim kapamilya nakakahinga sila. At yan, naglagay din tayo ng ating mga maliliit na piraso na mga papel-papel dyan, nilagay natin dito sa ating mga pananim. Pagkatapos ng balat ng itlog, ito naman yung mga nilagay natin at syempre may ilalagay pa rin tayo dyan kapamilya. Ayan yung mga dahon, yung mga dahon-dahon na nahuhulog lang sa mga puno ayan, inilalagay natin para yung lupa mabuhaghag kasi pag may mga ganyan. Ang gusto kasi ng sibuyas kapamilya yung lupang mabuhaghag, kaya yung mga yan nilalagay natin at yan maganda sa ating pananim dahil pataba pa rin po yan sa ating mga itinatanim. Kaya yan yung nilalagay natin para yung tubig mabilis ma-drain dahil ang sibuyas ayaw po niya nang nabababad sa tubig. Kaya ayan yung ginagawa natin. Tapos naglagay na tayo dito ng ating mixing soil. Dito naman yung ating mga mixing soil na nilalagay. Yan yung ating mga compost, yung mga dumi ng mga alaga natin. Ayan, yan yung nilalagay natin sa lupa. Kaya yan magandang gamitin kasi buhaghag na po yan at masustansya po yan sa ating mga pananim. Kaya maganda po pag may mga ganyan tayong mga nilalagay sa ating lupa para yung ating mga pananim mga matataba, kaya mabilis po silang lumaki. Kaya yan yung ginagawa natin at naglagay na po tayo ng mga lupa dito sa ating mga pananim para ayan, tapos na yung ating pagtatanim ng ating sibuyas. O di po ba mga kapamilya, simple lang naman po kung gugustuhin natin magtanim, kaya kailangan masipag ka lang talaga, hindi ka magugutom at may mga pananim na nga tayong naumpisahan. Kaya ayan yung ating ginagawa, yan yung second part ng ating pagtatanim ng ating sibuyas kasi may nauna na tayong naitanim mga kapamilya at ito yung pangalawa natin. At yan yung ginagawa natin. Sana maging okay itong ating mga pananim at lumaki sila. Syempre dahon pa lang mapapakinabangan mo na kasi ang sibuyas, dahon at laman napapakinabangan na natin. Kaya maganda po pag may mga pananim po tayo na ganito. Kaya ayan kapamilya, yan po yung ating ginawa dito sa ating pagtatanim ng sibuyas. Ayan, at ready na po tayong magdilig pagkatapos natin maglagay ng ating lupa dito sa ating tanim. Update sa ating mga pipino kapamilya. Ayan po yung ating pipino dito sa ating mga bote na isinabit. Kaya ayan kapamilya,
malalaki na po yung ating mga pipino na naitanim dito sa mga bote natin. At yan napakabilis nilang antayin, at dito naman maganda kasi pagka mga ganyan na ibote natin, dahil yan mga mabilis lang din naman kasi mamunga. Kaya ayan yung ginawa natin. At syempre yung mga ganyan kapamilya ay napakabilis lang din silang mamatay, kaya ayan, dyan lang natin nilagay. At yan after 1 month mabilis lang mamunga yan. Kaya ayan kapamilya, update po dito sa ating mga pipino sa ating recycled bottle. At yan medyo malalaki na mga kapamilya yung ating mga pipino. At yan soon may mga bunga na yan. At syempre ito pa rin yung ating pipino, at hindi na natin makilala yung iba nating mga pananim na pipino sa melon kasi magkasing parehas ang mga dahon, magkasing parehas din ang bulaklak ng mga yang kapamilya. Kaya hindi ko alam kung itong part na to ito ba yung ating melon o ito yung ating pipino. Kaya sana si pipino yan. Kaya ayan ang hirap pagka hindi natin natatandaan yung ating mga pananim kasi magkamukha sila. Ayan kapamilya yung ating mga pipino. Tingnan nyo naman, may mga balbas na kung tawagin para mag-climb na sila dyan sa ating mga trellis. Yan po yung ating mga ginawang akyatan po nila. At tingnan nyo, ready na po silang umakyat at may mga talbos na sila. Kaya yan kapamilya, mabilis nang antayin yung mga ganyang pananim. At pagka naantay na natin siguradong mamumunga na yan ng marami. At yan aabangan natin. At yan, napakabilis nilang lumaki kapamilya. Yan po, at gumagapang na po sila dito sa ating trellis. At syempre sandaling panahon na lang yan mga kapamilya, makikita na natin yung resulta ng ating pipino sa yung ating melon brilliant, yung breed ng ating itinanim kapamilya. At tingnan nyo naman ready na silang mag-climb at maraira yung kanilang mga balbas. At syempre yan ang aabangan natin pagka namunga, dahil hindi na natin sila makilala kung melon ba yan o pipino ba yan kapamilya, dahil magkaparehas po ang dahon ng melon sa yung pipino natin, parehas lang din yung bulaklak po nila. Kaya sa bunga na lang siguro tayo babase kung melon ba yan o yung ating pipino. Yan ang ating aabangan kapamilya. At marami-rami na tong ating mga naitanim at ready na po silang umakyat. At napakarami na nila. Tingnan nyo, at excited na tayo makita tong ating mga itinanim dito sa ating mga recycled bottle, at dito sa ating mga paso na ni-recycle din. Kaya ayan yung ating mga tanim kapamilya, ready na po silang umakyat. At ang masaya po dito pagka namumunga na to kapamilya, dahil syempre golden yellow po yung kulay ng mga bunga ng ating mga melon. At syempre pagka yung ating mga pipino naman aabangan din natin. Pero yung pipino natin mga kapamilya, kulay puti po yun. Yun yung kasabayan ng ating puting ampalaya. Pero hanggang ngayon wala pa rin pong ampalayang lumalabas. Kaya ayan kapamilya, yan po yung aabangan natin. At syempre marami-rami itong ating naitanim na melon sa pipino. Ayan po yung ating mga pananim at aabangan natin. Maganda pong magtanim ng mga ganito. At yan marami-rami tayong naitanim na pipino sa melon. Bye!